Kung naghahanap ka ng gaming phone at syempre gusto mo na rin yung sulit, nasa tamang video ka. Dahil ngayon, sasabihin ko sa inyo yung mga pinakamagaganda at mga sulit na gaming phones na nasubukan ko. Flagship, mid-range, entry-level, below 10,000 pesos may papakita din ako. And since malapit na rin ang Pompiang date, expect na rin natin yung mga promo at sale. Kaya relax ka muna dyan, tapusin mo tong video at subscribe na rin sakaling makatulong sa'yo. Okay, so una muna sa mga flagships or sa mga high-end phones for gaming. Unfortunately, hindi pa ako nakakabili ng ROG Phone 9 Pro. Medyo mahal din kasi. And tingin ko magandang gaming phone naman. May presyo lang talaga. So, hindi ko pa marerecommend sa ngayon since hindi ko pa nga nasusubukan. Pero ang siguradong magandang flagship gaming phone na nasubukan ko na ay ang Red Magic 10 Pro. Unang-una, flagship chipset ng Qualcomm ang gamit dyan, Snapdragon 8 Elite. Hanggang 24GB yung LPDDR5X memory at hanggang 1TB na rin yung UFS 4.1 storage. 2.6 million yung nakuha kong Antutu benchmark score. So, pang malakasang gaming din talaga. Sagaran yung performance natin dyan. Dedepende na lang talaga sa FPS limit ng bawat games. So, kahit mga graphic-intensive titles, kayang-kaya din. At maganda rin yung thermals. Ito naman yung max temperature sa bawat games. Genshin Impact, pumalo lang ng 41 degrees. So, yakang-yaka to. Pinaka nag-init lang dito sa PS2 emulator at kung gamer ka, alam mo na rin naman na talagang sinasagad niyan yung performance ng phones natin. And malamang alam mo na rin na magandang thermals pa yung pinakita sa atin nitong Red Magic 10 Pro. Dahil sa ibang mga phones, mas mataas pa yan. So, gamit ka na lang din ng phone cooler pag ganyan. Isa rin sa mga panlaban nito yung display kasi full screen display talaga to. Nasa ilalim ng screen yung front-facing camera. So, wala kang makikitang notch or punch hole. Hindi gaanong halata yung selfie cam. Ganda ng kulay, matingkad, maliwanag, very responsive, and very smooth din at 144Hz. Shoulder triggers natin dyan, wala ring issue. Very responsive. May bypass charging at iba pang mga gaming features na makakatulong talaga para manalo ka. Actually, may pagkamadaya na nga yung iba dyan. Yung dual speakers, malakas at maganda rin yung tunog. So, makakatulong din para ma-pinpoint mo yung mga kalaban sa mga FPS games. Battery life, solid din. More than 7,000 mAh yung battery capacity. And yan na yung pinakamalaking battery na makikita nyo sa video to. Charging time, wala pa rin 1 oras. And syempre, hindi rin mawawala dyan yung gaming aesthetics. So, overall, kung may budget ka at gusto mo talaga ng high-end gaming phone, kasama talaga dapat sa listahan mo itong Red Magic 10 Pro. Actually, dalawa lang naman sila ng ROG Phone 9 Pro. Cons lang dito, syempre yung camera. Hindi talaga yan ang focus nila and yung software support din kasi usually 2 years lang ang binibigay ng Red Magic. So ilalagay ko na lang yung product dyan sa may YouTube Shopping. Makikita nyo yan sa lower left ng screen. Meron na rin kasi yung YouTube Shopping ngayon. Partner sila ng Shopee na malakas ding magbigay ng vouchers. So pabor na pabor sa ating lahat. At mga trusted stores lang din ang ilalagay ko dyan para hindi na kayo mag-alala. Itong Red Magic 10 Air, meron na rin tayong full review video. Mas mababa at mas murang version to ng Red Magic 10 Pro. Wala pa nga lang official pricing to sa Pilipinas ngayon. So hindi muna natin to isasama sa listahan. Pero ililink ko na lang din yung full review video namin dyan sa may description. Now, kung gusto mo namang makuha yung performance ng latest flagship Snapdragon 8 Elite sa mas mababang presyo, malamang ito yung magustuhan mo. Poco F7 Ultra. Actually, medyo maraming nagulat dito kasi usually, ang diskarte lang naman ng Poco ay maglagay ng flagship chipset from last year sa mga phones nila para mas ma-offer nila ng mura. And smart move din kasi madalas hindi rin naman ganong kalayo yung difference sa performance sa tuwing may lalabas na bagong flagship chip. Pero dito, ginamit na talaga nila yung latest ngayon na Snapdragon 8 Elite. At hindi man siya yung super affordable na phone, di hamak na mas mura pa rin kumpara sa ibang mga phones na may parehong SoC. LPDDR5X tsaka UFS 4.1 na rin yan hanggang 16.512. Nasa 2.4 million yung score nito sa Antutu benchmark. So, of course, mas mataas pa rin yung sa Red Magic 10 Pro. Mas maganda rin kasi yung cooling system doon. Pero, hindi naman sila nagkakalayo ng sobra pagdating sa performance. 10 games din ang sinubukan namin dito at ito yung nakuha naming average FPS. As you can see, nasasagad niya rin yung max FPS sa karamihan ng mga games. Alam ko maraming players ng Genshin Impact ang interested dito and nakakuha ako dyan ng 60 FPS on average after playing for 30 minutes. May frame interpolation feature din para magmukhang 120 FPS. Yung ilang mga compatible games, thermals natin, goods din. Mas maganda talaga kumpara sa Snapdragon 8 Gen 3 ng Poco
Poco F7 Pro, and mamaya babalikan natin yun. Display and speakers natin dito, sobrang panalo na rin for the price. 120Hz Flow AMOLED and maganda para sa lahat. Watching videos, gaming, social media browsing, maliwanag, smooth, responsive, maganda yung kulay. Hindi pa siya LTPO sa mga magtatanong, and considering all the features para sa presyong ino-offer nila, hindi na rin para hanapan pa. Battery is good kasi may upgrade din naman ng konti. 5,300 mAh battery capacity na ngayon. But hindi ko lang talaga masasabi na super impressive yan since may mga naglalabasan na rin mas mataas pa dito. Pero ang kinaganda naman yung charging panalo. 120 watts yan kapag wired, so sobrang bilis lang mag-charge. At naglagay na rin sila ng 50 watts na wireless charging. Sa design naman, kayo na ang humusga kasi hati talaga ang opinyon ng tao dito. May mga nagandahan, may mga hindi. So ang siguradong plus dyan ay yung build kasi naka-glass back panel na to, metal frames, Poco glass protection para sa screen, and mas maganda din daw yan kumpara sa Corning Gorilla Glass 7i, at meron na nga rin pala tong IP68 na water and dust resistance. Software support, mas maganda na rin ngayon kasi 6 years na, at para naman sa mga cons, meron pang mga ads, may mga bloatwares na i-uninstall at i-turn off pa natin. No headphone jack, front-facing cam, hindi rin ganun kaganda, pero syempre, much better pa rin kumpara sa under-display selfie cam ng Red Magic 10 Pro, and wala nga rin pala tong bypass charging. Yang bypass charging ang hahanapin talaga ng mga gamers dito, pero kung okay lang sa iyo yun, since super bilis lang din namang mag-charge, sabihin natin na sobrang babad ka sa laro, nalobat, charge mo for 30 minutes, tapos, bakbakan na rin naman kaagad after nun. Kung pwede sa'yo yung ganong klase ng setup, this is a great alternative sa Red Magic 10 Pro and ROG Phone 9 Pro. Actually, kung bibili nga ako ng personal gaming phone, eto rin talaga ang pipiliin ko kasi mas practical. 50, 60, 70k plus ang Red Magic 10 Pro and ROG Phone 9 Pro. Eto, nasa 32k na lang kapag naka-promo sa Shopee. At inaasahan din natin na bababa pa yan sa mga pompiang na dates like 5.5. Plus yung mga vouchers pa ng Shopee minsan 1.2k, 1.7k. So, panalong-panalo rin talaga tayo. At again, andyan yung phone sa YouTube Shopping sa lower left ng screen at official store na rin yan ng Poco. Now, kung hindi pa aabot sa 30k plus ang budget mo ngayon, pwede rin namang eto munang Poco F7 Pro. Marami silang pagkakapareho ng Poco F7 Ultra, but since mas mura nga, may mga may sasakripisyo din talaga. Sa design at build, almost same, so may pagka-premium din, IP68 rating, glass back, metal frames, at may Corning Gorilla Glass 7i protection. Display natin, parehong-pareho lang din ng specs sa Poco F7 Ultra, so panalo rin tayo dyan. Speakers, ganun din. Camera performance is also good para sa price. Battery natin dyan, mas malaki pa, 6,000 mAh silicon carbon battery. So, hindi na rin talaga madaling malobat. Actually, mataas yung screen on time na nakuha ko sa PCMark battery test. Plus, mabilis lang ding mag-charge. Yun nga lang, wala rin tong bypass charging at posible ring mag-init ng sobra. Ito yung average FPS sa 8 games na sinubukan namin dito, at ito naman yung max temperature sa bawat laro. Depende pa rin naman sa game, syempre, yung temperature. So kung Mobile Legends, Call of Duty lang naman, kahit wala kang phone cooler, okay lang. Pero pag medyo demanding na yung title, dapat talagang meron kang phone cooler dito. Hindi pwedeng wala kasi kawawa naman yung phone mo. Still a very good deal overall kasi nakikita ko na lang din to sa Shopee for just 22,000 pesos. Sa below 20k na budget naman, best na dyan itong Poco F6 Pro. Dating 27,000 yan, tapos nagsisale na lang ngayon for just 18,500 pesos. Sobrang goods kasi sa presyong yan. Naka Snapdragon 8 Gen 2 chipset ka na, LPDDR5X, tsaka UFS 4.0 combo na rin. Over 1.5 million yung Antutu benchmark score, at maayos mo ring mararan yung mga graphic-intensive games dito. Sa thermals, kailangan din ng phone cooler pag mabigat, syempre, pero sobrang hirap na kasing magreklamo sa mas mababa pang presyo nito ngayon. 120Hz AMOLED na rin, mataas yung resolution, very responsive. Speakers, I would say na one of the best din na makukuha mo sa below 20k na price. Wala ring bypass charging, but sobrang bilis lang ding mag-charge at 120 watts. Para sa iba pang mga cons, I suggest na panoorin nyo rin yung full review ko para dito. Actually, meron din akong 8 games tested video para dyan. Tingin ko, pinapaubos na lang din to ng Poco, kaya ganitong kababa yung price. Since meron na nga rin Poco F7 Pro, nilagay ko na rin yung phone sa YouTube shopping list natin. At sakali nga na mangyari sa'yo yun, check mo na lang din tong susunod na phone. Poco X7 Pro. Now, yung Poco F6 ay nakasale na rin naman for just 14,000 pesos na dating 22k, at solid na phone din talaga yon. I suggest na panoorin nyo rin yung full review ko. Mas malakas din yan ng konti kumpara sa chipset ng Poco X7 Pro, pero sa akin kasi,
kung titignan na natin lahat ng aspeto ng phone, mas marerecommend ko na itong X7 Pro. Ito naman, nasa 17K ang SRP, pero ngayon, pwede na lang nating makuha for less than 14K at baka nga mas mababa pa pagdating ng Pompiang date. Pinaka nagustuhan ko naman dito yung battery upgrade na ginawa nila. Naka 6,000 mAh silicon carbon battery na to ngayon at almost 16 hours yung screen on time na nakuha ko sa PCMark battery test na papasok na rin sa pagiging mahunat. Mas mabilis na rin yung charging, 90 watts na. Tapos, pagdating sa build, syempre expected naman sa ganitong price na naka-plastic frames, naka-plastic back lang tayo. Back lang tayo? Pero dahil sa IP68 water and dust resistance, naging mas panalo pa talaga. Sa display naman, almost same lang din sa last year's Poco X6 Pro. Pero wala pa rin namang dapat ireklamo. Solid pa rin para sa presyo. 120Hz AMOLED, 1.5K resolution din. Speakers, malakas din for the price. So okay na okay din for watching contents. Tapos pagdating sa performance, slightly better lang siya kumpara sa Poco X6 Pro. Hindi ko masasabi na sobrang laki or sobrang ramdam ng upgrade pagdating sa performance. So, para sa akin, ang pinaka-upgrade talaga dito ay sa ibang mga aspeto tulad nga ng battery, charging, IP rating at iba pa. Now, baka isipin nyo na hindi maganda yung performance dito. Hindi po ganun. Ito pa rin yung malakas sa ganitong presyuhan. 4nm MediaTek Dimensity 8400 Ultra, hanggang 12 gigs na LPDDR5X memory at hanggang 512 gigs din na UFS 4.0 storage. Sa 14K mo, hindi ka na mamomroblema sa mga less demanding games. Siguradong swabe dyan ang Mobile Legends, 120fps sa Ultra settings, 120fps din sa MP mode ng Call of Duty Mobile, 90fps sa VR mode, Genshin Impact at highest settings. Kalagitnaan ng laro, bumababa yung FPS, but overall, very playable pa rin naman. At kung gusto mo talaga ng stable 60 FPS dyan, pwede mong ibaba yung graphics or bilhin mo na lang yung mga mas mahal na phones na pinag-usapan natin kanina. Thermals dito, goods din sa testing namin, but of course, take note din na dedepende pa rin yan sa room temperature nyo, lalo na sobrang init din ang panahon ngayon. So overall, less than 14K para sa ganitong klase ng phone. Sobrang panalo tayo dyan. And so far, isa rin to sa mga nangunguna sa listahan ko bilang sulit phone ng 2025. So, pwedeng maulit yung nangyari last year kasi nung 2024, alam nyo naman na ang sulit phone para sa akin ay ang Poco X6 Pro na meron pa ring stocks ngayon at mas nagmura pa. Nakikita ko na lang to ngayon for less than 12,000 pesos sa Shopee. Honestly, kung kaya ng budget mo na magdagdag pa ng konti, mas isasuggest ko pa rin na kunin nyo na lang itong Poco X7 Pro. Pero kung limited lang talaga ang budget at dito lang sasakto sa ngayon, panalong-panalo ka pa rin naman. Dating 17K din kasi yan at solid sa halos lahat. 120Hz AMOLED, Dimensity 8300 Ultra na chipset, battery life, saktuhan lang for a day of use. So kung kailangan mo ng mas makunat, again, X7 Pro ka na lang. Camera performance, not bad, lalo na kung 12K mo nga lang makukuha. Good sounding speakers, sobrang hirap talunin sa 12,000 pesos. Kahit pa may mga bagong lumalabas ngayon. Kumbaga, titingin ka na lang sa iba kung ayaw mo talaga ng Poco. Pros and cons, alam ko, 2 videos na rin yung ginawa ko para dyan. So, pwede nyo na lang panoorin yon. And again, andyan ulit yan sa YouTube Shopping. So, click nyo na lang yan sakaling gusto nyo. At itatag ko na nga rin pala yung mga brands na pinagbibilan ko ng case tsaka tempered glass para hindi na rin kayo magtagal sa paghahanap. Para naman sa mga nag-aabang at alam kong marami talagang nag-aabang dito sa Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Tinetesting pa namin at hindi pa tapos, pero nag-run na ako ng Antutu benchmark at nakakuha to ng 1.4 million points. Mas mataas kumpara sa nakuha natin sa X6 Pro and X7 Pro. Tapos, para sa mga wala pang idea sa specs at presyo, 17,999 pesos pero naka-promo to sa Shopee for just 15,999. At sa presyo niyan, naka-MediaTek Dimensity 8350 Ultimate ka na, 144Hz AMOLED display, 12 gigs na yung RAM tsaka 256 na storage. 100 watts yung wired charging speed, tapos may 50 watt wireless charging pa. Pambihira talaga para sa ganyang price. Naka-metal frames na rin at medyo binibida rin nila dito yung camera na syempre susubukan din natin. So abangan nyo yung video namin para dyan. Subscribe at click mo na rin yung notification bell para hindi mo yan ma-miss out. Now, kung nasa 10K naman ang budget mo, number 1 suggestion ko na mag-ipon ka pa ng konti, 2 to 4,000 pesos para makuha mo na itong X6 Pro or X7 Pro. At kung hindi na talaga madadagdagan,
eto na lang, Tecno Spark 30 Pro. Usually, nasa 7K na lang kasi yung promo price nito at sa ganyang presyo, grabe yung ino-offer ng Tecno. 120Hz AMOLED na yan at dyan pa lang, panalo na kaagad yung 7K mo. Naka-dual speakers na rin, 5,000 mAh battery na goods na rin for a day of use. Hindi lang sobrang kuna talaga, tapos 8GB na rin yung memory, 256GB na storage na malaki na rin talaga para sa presyo. Of course, nasa 7K lang tayo, so hindi para mag-expect ng flagship killer level na chipset. MediaTek Helio G100 chip yung meron dito na kahit sobrang umay na yung karamihan sa atin, yan pa rin yung solid sa ganitong price. May more than 15K pa nga na phone na naka-Helio G100 din. More than 400K yung Antutu benchmark score na nakuha natin dito and good siya for casual gaming. Mobile Legends, Call of Duty, HOK, Pokemon Unite, yung mga ganyang laro, pwedeng-pwede yan dito, may enjoy nyo na rin talaga. Tapos maganda rin yung thermals. Uminit lang talaga sa Genshin Impact but hindi ko rin naman mare-recommend na laruin nyo yon sa ganitong klase ng phone since hindi talaga magiging maganda yung experience. Camera dito, pwede na rin sa 7K. Hindi potato quality, decent at mapopost mo na rin ng may kumpiyansa sa social media. Tapos meron nga rin pala tong micro SD card slot at headphone jack na unti-unti na rin nawawala sa karamihan ng smartphones. Sa cons naman, medyo mahirap nang magreklamo dahil nga 7K na nga lang. Pero inform ko na rin kayo na yung software update ng Tecno bihira lang. Hindi pa to naka 5G, tsaka wala rin nabanggit na Corning Gorilla Glass protection. Lagyan nyo na lang ng tempered glass para sigurado. At bago tayo magtapos, para lang din sa mga naghahanap ng tablet for casual gaming, pwedeng-pwede na itong Xiaomi Pad 7. Kahit hindi na itong Pad 7 Pro, mas maganda pa kasi yung thermals na nakuha ko dito sa non-Pro kumpara sa Pro. Almost same na same lang din naman yung performance nila. Less than 16K lang yan pag naka-promo. Though, I suggest getting the higher config na lang din kahit yung 8256. Kasi bukod sa doubling storage, mas mabilis din yan. UFS 4.0 ang 8256 at UFS 3.1 naman para sa 8128. And sa ganyang price, maganda na talaga yung display, solid for watching videos, panalo yung quad speaker setup, battery life, hindi sobrang kunat pero hindi rin naman sobrang sama, saktuhan lang. Mas mabilis na rin yung charging speed ngayon, 45 watts na at nasa 1.5 oras bago mapuno from 10 to 100%. Yung mga accessories na ino-offer nila para dito, di hamak na mas mura din kumpara sa mga accessories ng iPad. Chipset nga pala natin dyan ay Snapdragon 7 Plus Gen 3 at nasa 1.3 million din yung Antutu benchmark score. At para sa mas detalyadong pros and cons, ililink ko na lang din yung full review ko na may comparison din sa Xiaomi Pad 7 Pro. Tapos para sa mga naghahanap ng flagship level performance na gaming tablets, check nyo yung Lenovo Legion Y700. Para sa akin, best Android tablet yan for gaming. At kung gusto mo ng mas malaki, panalo din ang Red Magic Nova. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Yan yung magagandang phones para sa mga gamers natin dyan. Kung bibili kayo, best pa rin kung mag-aantay ka ng pompiang dates para sa mga sale at promo. And sabi ko nga kanina, ang lalaki din ng vouchers na available sa Shopee. So malaking tulong din para sa atin. Sa June or July, isang buong listahan naman tayo ng pinakapanalong phones ng 2025. Hindi lang for gaming, pang lahatan na yon. So, subscribe para hindi mo yan ma-miss out. Siyempre, meron din kaming pamigay doon. Ganun naman taon-taon. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video. Para sa review ko ng Poco F7 Ultra, click mo lang to. At para naman sa Poco X7 Pro, click mo lang to.